So what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Junan. Okay guys, pulo battle muna tayo. At itong battle na re-reviewin natin sa ngayon is request to ng isa sa mga battle MC dito sa pulo, si Mar3. So shoutout kay Mar3. Nag-PM siya sa akin, although nakakausap ko naman si Mar3 sa page ko. So shoutout sa'yo boss, Mar3. At ayun, marami siyang actually request, pero ito muna sa ngayon kasi marami pa tayong re-reviewin. Pero sabi ko nga sa inyo, ibabalanse natin pulo, Motus, Flip Top, FRBL. Babalansehin natin yan, no? Hindi tayo magpupurong Flip Top, hindi tayo magpupurong Motus, hindi tayo magpupurong FRBL. Basta babalansehin natin. So sa ngayon, natripan ko muna magpulo. So baka sa mga susunod FRBL tayo. So not sure kung ano yung sunod, pero kailangan lang nating balansehin yun. So by March, no? So March na kasi. So ayun, shoutout boss Mar3. At ito yung unang request mo ngayong taon sa akin, kasi yung mga request mo last year's na review ko na yun. Kaya ito, shoutout sa'yo Mar3 versus Makoy. At si Makoy po, ilang beses ko na rin ito nakausap, and isa sa mga battle MC sa Motus naman to. Yun, tangina, labanan ng mga old gods. Tangina, sino yung panalo kaya dito sa battle na to? Sa mga nakakaalam, shoutout sa inyo, pero first time ko mapanood tong battle na to, nakaka-excite kung anong klaseng battle yung mangyayari. So let's go. Shoutout Mar3, at ito yung request mo, yung battle mo kay Makoy. So let's go. Si Makoy, pinili niyo mauna. Pasensya na po ha. Mar3, pakinggan natin. Yo! Ito na ba yung Makoy? Yung maangas umasta? Kasi kamatch daw niya si Class G. Eh bakit sa pulo ka nagpunta? Kasi sa MRB, Motus, minumongoloid ka! Kaya pumunta ng pulo. Itong Makoy na hambog. Halatang halata dyan sa hikaw ng ilong mo na minuminuto, taglibog. At matik na kung bakit siya may septum piercing sa ilong. Kasi para mas lalong masarapan kapag kinakain niya yung pet ng hapon. Bakla! At matanong ko lang Makoy, normal ka ba talaga? Pero sa tingin ko hindi repa. Kasi pangkaraniwan nilalagay ang hikaw, hindi dyan sa ilalim ng ilong, tangina ka, sa tenga! At anong feeling mo dyan Makoy? Kapag may septum piercing ka sa ilong, akala mo ikinaangas? Gago, dahil dyan nagmukha kang rapist na nakatakas. Tangina, at nung unang kita ko dyan Makoy, ako ay napawaw. Kasi amazing, dahil dyan nagmukha kang malnourished na cow. Binabaka mo yung sarili, anak ka ng punyeta. Eh uso lang magpaganyan, tangina mo sa tribo ng ita. Tangina mo, kaya kung ganyan ang isa lang ipapauso mo sa amin, nagkakamali ka. Dahil rapper ka Makoy, di ka metallic at pangkista. Bars! Bars mo sa ilang nakabaho. Yo! Tangina mo. Yo! Kaya kung ganyan ipapauso mo sa amin, nagkakamali ka. Dahil rapper ka Makoy, di ka metallic at pangkista. O ano Makoy? Puro na lang ba hikaw sa ilong? Yan kasi ang isa sa butas ko na nakita, na hanggat may septum piercing ka sa ilong, di ka magiging tunay na makata. Kawawa! Yo! At maiba! Punta naman tayo sa kanyang diskarte. Marangal naman trabaho nito, pero may sisigaw na babaho ngayon na parang pinalubog ko na tae. Tangina kasi may nakapagsabi, pag may pagkakataon ka pala sa kahay, yung pera palihim mong binubulase. Tangina, aba M-site, yung bata mo, magaling mangupal. Kasi kaya na itong magnakaw kahit pamatumal. Tangina! Aba, walang pinapalagpas to na parang barubal kasi nagnakaw na rin pala to sa Cavite, oh, sa tindahan ng asukal. Sa tindahan ng asukal. Yo! At last, sa pagnanakaw pa rin yung linya. Kaya itong si Makoy, huli na to sa akin. Kasi walang taong magnanakaw Makoy, oh, nasadyang umaamin. Okay, so bago natin pakinggan si Makoy, syempre pakinggan mo na, ito muna yung comment ko sa round 1 ni Mar3, no? Mar3,
ang haba nung masyadong na-stretch or in-stretch ni Martree yung angulo about dun sa hikaw ni McCoy. So actually alam ko kaya ni Martree to na isiksik yung isang angulo na yun sa 8 lines or 4 lines. Basta para sa akin mas humaba lang talaga yung masyado lang na-stretch yung angulo na yun. Tapos yung mga punchline is hindi ganoon kabigat. Tapos yung mga direktang suntok or linya para kay McCoy hindi nga ganoon nakakasugat. Para sa akin hindi ganoon kabigat yon, hindi ganoon nakulangan lang ako sa diin. Pinaka tumatak or pinaka nagmatter talaga dito sa round 1 ni Martree is yung paggamit ni Martree ng angulo na sobrang napahaba niya, no? Feeling ko iyon lang yung mga angulo na nabanggit niya, yung sa hikaw ni McCoy, ano pa, yun yung pinaka nagmatter kasi para sa akin so feeling ko kulang yun Martree. Para sa akin yung round 1 mo is hindi yun enough para although hindi pa nag-switch si McCoy dito hindi pa nag-switch si McCoy, pero feeling ko yung round 1 ni Martree is madaling matalo yun or madaling talunin, no? Tignan lang natin kung ano yung mga banat ni McCoy dito, pero I think latagan lang ni McCoy to ng mga 2 or 3 haymakers, kaya niya matalo yung Martree doon. Pero tignan natin, respect kay Martree, pero boss, kulang yun. Medyo nakulangan ako doon sa DN, sa suntok, sa mga direkta. So yun lang yung masasabi ko. McCoy, pahinga natin! Babalat pa ba ako? Tangina mo, tanga ka talaga. Nangungupit sa gut bar, sarado na nga. Kain sa'yo. Okay lang, Hari. Pati hikaw ko sa ilong, sinisita pa. Oo, para akong toro kasi susuwagin kita. At parang rapist na nakatakas ako. Tama ka bro, yung biktima ko yung nanay mo. Kamay! Bawal yun. Ay, bawal pala. Sorry po. Yo, game! Bago ako magsimula, may tanong lang ako. May manok na ba tatay mo? Yo, game! Maraming salamat, Tito Shernan. Kasi nakadaupang palat ko ng nag-iisang King Martree. Yes. Nakaka-overwhelm. Talaga namang yung kaba ko, times 3. Sige lang, idis at lapas tanganin mo pagkatao ko. Tuturing ko pa nga doon isang compliment. Wala akong sasabing di maganda sa'yo, ayoko pagdusahan mga consequence. Pero joke lang, tangina mo, di ako magpipigil sa'yo! Mongoloid! Special child! Pito-pito! Autistic! Sinto-sinto! Kulang-kulang! Puta dami mong alter ego! Nung naset ni Tito tong laban, siguro wala ka sa wisyo. Ba't mo naman ako tinapat sa rapper na nagbibisyo? Kasi tong rapper na to masyadong feeling. Siya lang yung kaisa-isang MC na nagbabaliktaran na walang meaning. Ano sasabihin ko dito? Todo verse ako, tapos babalatan niya lang ako ng donut, tanot, tapos mag-iingay na sila. Subukan mong bumanat sa akin ng donut, tanot, tangina mo, papabarangay talaga kita. Iba yung pinupuri dahil nagagalingan sa pinupuri dahil sinasarkastic. Hindi ka naman mangmang o manhid. Solido ka naman tropa, pero ba't ka nila pinaplastic? At alam nyo ba, pag pinagtanong nyo nga to, kung sino si Martree, alam nyo sagot? Yung mongoloid sa pulo. Payag ka nung kulang-kulang turing sa'yo ng mga tinuturing mong pamilyang buo. Pero de, matino talaga yan si Martree. Nagpapanggap lang yan na may something para makakuha ng atensyon. Kasi sa bahay nila, walang pumapansin dyan. Buti pa yung aso nila sa mga magulang niya, mas anak pa turing nila doon. Pero wag kayo. OG yan. Nax, angas, malaong, bak. Oo, OG yan. Ogag! Payag kayo, OG niya to? Mukha kang batukan. Baka pag nagkarayot dito, mauna pa nga tumakbo yan. At nung laban nila ni OG1, may lihim na galit tong si Tanga. Kasi natalo daw siya. Kesyo, nagre-reklamo, nagpo-protesta pa nga. Kesyo, baliw daw si OG1, may saltik sa kokote. Baka nakakalimot ka. Matino ka lang sa kanya ng konti. At real talk. Tapos nalaban niya.
In-split pa niya kay Lip yung 3 rounds niya. Tapos sa wordplay, ito, batayan. In-split niya sa Lip. Buti di naglaplapan. Kadiri galawan mo. Serdeo kay Shaboy. Pag tinalo ko to, baka mag-live to mamaya. Lip crab na nagmaoy. Sige, rounds mo na. Magbalik-tarang ka na gunggong. Pero tandaan mo, di mo mababaliktan mga taong marunong. Galing. Akala Oy. mo, tapos na! Ganito dapat yung pinali. Round 1 pa lang, body bag ka na. Huwag na kayong sumigaw ng bawi. Anong round 1 pa lang, David, di ba? Okay, so mas klaro. Ito yung nakita ko na agad yung pinagkaiba ng dalawa. So si Martre kasi kanina sabi ko umikot sa iisang angulo yon, or ilang angles lang yung ginamit ni Martre doon sa round 1 niya, and para sa akin hindi pa naging ganun ka-epektibo yon. Yun lang talaga yung naging istorya ng round 1 ni Martre Pero pagdating kay McCoy, mas klaro, mas punto, mas direct kay Martre yun. Mas agresibo rin si McCoy dito. Ano pa? Basta lahat ng pinakita ni Martre sa round 1, ahead si McCoy doon ng para sa akin 2 steps 2 steps ahead si McCoy doon. And ayun, sa mga punches, mas klaro na mas mabigat yon. Sa mga haymakers, mas klaro na solid yon, mas solid yon. Ano pa? Kung ano yung pinakita ni McCoy talaga sa round 1, para sa akin sobrang sobrang direkta na mga punto niya, sobrang direkta yung mga haymakers niya, sobrang direkta na mga punchline niya kay Martre. And para sa akin, solid na performance yon para kay McCoy. Hindi nga ako nakulangan dun no? Para sa akin, sakto yung ginawa niya dun. Unlike kay Martre na medyo nakulangan ako sa mga haymakers, nakulangan ako sa mga effective lines, no? Kay McCoy, hindi ako nakulangan doon. Sakto 'yon para sa akin na sa round 1 ganun yung pinakita niya. And ayun, solid na round 1 para kay McCoy para sa akin. So it's 9-8. Dikit lang naman, lamang lang ng, sabi ko nga sa inyo, 'di ba? Pakitaan lang ni McCoy to ng 2 or 3 haymakers. Bibigay ko na yun sa kanya. And ayun naman yung nangyari. So para sa akin, 9-8 yun in favor of McCoy. Pampalang, body bag ka na, huwag na kayong sumigaw ng bawi. Anong round 1 pa lang, David, body bag na? Anong round 1 pa lang, body bag na? Halatang natinag ka sa akin. Kasi yung sa hikaw mo na ganyan, tangina alanganin. Kasi, tangina mo hindi ka rapper, pag may ganyan ka, tangina mo metallic at pangkista yun, gago. Kaya sa susunod na mag-rap battle, aalisin niya na yan. Kasi hindi ka tunay na rapper pag may ganyan. Ha? Durog ka, doon pa lang durog ka na Sabi mo, tas mongoloid. Gago, audio mo ng tanga. Nagsasabing mongoloid, ikaw yung tangina mo ka. Tangina mo, mongoloid. Tatalunin ako ng ganon, gago. Luto ang burado pag sila pinaburang ka, gago. Yo, round 2. Sige, kasi mongoloid, tangina mo, kala ko naganda ka, hindi pala, tangina mo. Tangina mo, pag mongoloid, tangina ano yung rito. Tangina mo, hanga pa naman ako sa'yo, pero ngayon, tosta ka na, bro. Game. Yo, round 2. Game. Ito na ba yung McCoy? Yung maangas umasta? Kasi kamatch daw. Ay, hindi. Mali. Ulit. Yo, check! Ngayong kalaban na yung McCoy, bigay todo na marahas. Na parang nagkagulo sa Israel, nakawang terorista na Hamas. Kaya ang pagsalubong mo sa akin, tangina ikaw dito, tagmalas. Kasi Hamas sa mga teroristang dininiwala sa taas. Marahas, nagkagulo, terorista, Hamas. Wala pa bang nakakuha? Nagera na, ni-reference ko sa'yo para ikaw ang mabaon ko sa lupa. At sa bungguan natin ngayon, di ka papatok sa takilya. Natawa ako kay Shernan Kay Shernan ako natatawa Yung Tang-inang yan. Tapos may linya pa si McCoy kanina na sinasarcastic kanila. Tapos nakakatawa lang. Dahil barkong pang-Pilipinas ka lang, tangin ako ang barko ng China. Walang makakasapaw sa 9-dash line na pinakita. Kaya masakit mang isipin na sa sarili nating bansa, inchik ang umaalila. Durog? Reference China. Durog? Ang inaalila. At mukha ka palang daga. Kayo manggi pa ang balat. Pero saktong-sakto lang yung ganyan, gaya mo na si Rat-Atat.
Tapos puging-pugi sa sarili. Oh, ratatat. Tapos puging-pugi sa sarili. Yan ang palagi niyang boka. Eh kailan ba gumawa po? Yung mukhang dagang Costa. Oh, ratatat, dagang Costa. Ratatat, dagang Costa. Sige, akin pang isasagad. Babalik na rin ko yung daga para matanggal na to agad. Tatawa ako sa crowd kasi wala akong masabi sa crowd. Di ko alam kung inaaning nila si Martro dito or what pero ina nila. Babaliktarin ko yung daga. Tangina, para matanggal na to agad. Tangina. Hello! At nung laban niya kay AK-67 sa resort, tumalon siya sa swimming pool. Talagang uto-uto. Eh paano hindi gagawin mo ko yun? Lakas palagi natin tama na ito kasi palong-palo. Yo, at nung laban niya kay Snag, may sinabi siya doon na kabulaanan. Kasi sinabi mo doon kapag tinalo ko na Snag yung duelo, luto yung laban. Ha? Ano ka, Immortal MC? Kasi sa battle wala kang kamatayan. Kasi nungalingan. Oh, yo! At may sinabi po to kay... Ito, makinig kayo ito. Dito, makinig kayo. Yo! At may sinabi po to kay Snag na doon siya naging tanga. Kasi nirhyming niya yung di nagpapabaya sa di nagpapabaya. Mongoloid ka nga! Kasi makinig kayo. Kasi sabi niya kay Snag ganito. Kasi di ba dapat Snag may laban kayo ng Supremo? Kaso hindi ka pumunta. Kaso emergency daw o baka wala ka lang handa. Ngayon tinipat ka sa di nagpapabaya. Pare, yari ka na. Malabo na tong makaisa. Sa rapper na di nagpapabaya? Ha? Ano nangyari, Makoy? Nirhyming mo yung di nagpapabaya sa di nagpapabaya. Pang-multi na abnoy. Durog! Durog ka. Pang-multi na abnoy. Tapos nakasamakin si J-Doc. Eh yung utak mo mas bulok. Di ka pandayo ng rap battle league kasi isa kang malaking bugok. Ugok, tulog! Multi. At mali-mali rhyming mo. Kaya bano ka, gago ka. At yung minamaliit mo na si J-Doc, maya-maya magcha-champion na! O bakit na? O ano nangyari? O bakit nagkaganon? Kasi lahat ng sinabi mo kay J-Doc, puro kasali... Tanong mo kasi nungalingan na isa lamang ilusyon. O, ano? Durog ka na. O, kaya durog, wasak, pero walang halong pandadamay. Ganyan magtrabaho, Makoy. Tangina, malinis ang pagkatay. Para lang akong si Sorhenyo na sa Baguio pa si nanay. At pag napanood ko na kamag-anak mo, di sila magagalit sa akin. Kasi di ko sila kinaaway! O ano, walang pandadamay, bars! Okay, so yun yung round 2 ni Martry. Syempre, alam nyo naman, kapag pag ganitong klaseng battle is hindi tayo mag-base sa crowd. Kasi, di ko alam hinahype nila si Martry dito. Sinasakyan nila yung mga bara ni Martry. So, yun, i-disregard natin yung both crowds ng dalawang MC. Yung crowd ni McCoy. Even natural niya yung nakuha, i-disregard natin yon. Basta mag-base tayo kung paano natin nakuha, kung paano natin inabsorb yung mga bara ng dalawang MC. So, okay, malinaw, klaro. Round 2 ni Martry, medyo nabitin pa rin ako doon. Nabaliw lang yung crowd dahil sa baliktaran niya, pero para sa akin kulang, hindi yun enough. Kung ikukumpara ko yung round 1 and 2 ni McCoy, ay ni Martry, sorry. Ni Martry para sa akin siguro mas mas direkta lang yung naging atake ni Martry dito. So, yun lang yung naging yun lang yung nakita ko sa battle, no. Mas naging ahead lang, mali. Mas naging direkta lang si Martry dito. Mas kalat lang yung mga angulo ni Martry dito compare sa round 1 na medyo umikot lang talaga sa iilang angulo So medyo hindi ko nagustuhan talaga yung round 1 ni Martry. Pagdating sa round 2, ayun, i-disregard natin yung crowd doon kasi parang hinahype lang talaga nila si Martry doon.
So yun, ano tayo, mag-base tayo kung paano natin na-absorb yung mga linya na yun. So yung baliktaran, okay yun, pero nakulangan ako sa pinaka punto nun. Ano pa, parang hindi ko nakitaan ng ano yun or di ko naramdaman ng direkta, no? Medyo nagkulang ako siguro sa reference or sa setup. Medyo nakulangan ako sa setup, no? Sa setup medyo di ko masyadong maintindihan kung saan paparating yun tsaka saan yung punchline nun so medyo hindi ko yun natripan. Ayun, pinaka highlight lang ng round 2 ni Martre dito is yung pagkakaroon niya ng mas direkta na suntok kay McCoy, pero hindi pa rin ganoon kabigat yun. So naghahanap pa ako, nagaantay ako ng diin sa mga punchline ni Martre. So ayun, pakinggan natin si McCoy. Round 3 pa. Oh, may round! Nalaban pa. Now! Nalaban talaga ako. Huwag ka sumagot. Trolls ko. Ibang ka na Yo! Magka-champion na daw. Si J-Doc. Patay. Mali siya. J-Doc, huwag ka maniniwala sa taong may diferensya. Puta, ginijinx mo. Taga-China siya. Mga Pinoy, gulpihin nyo na. Tangina nito, buang. Sinasabihan akong mongoloid ang taong kulang-kulang. Yo, round to game. Game! Wait lang. Ikaw pala si Martre. Yung monggi ng polo yan. Proud ka doon sa GC, ikaw palaging polotan. Di ka top tier ng liga. Ikaw may disadvantage. Palaging bugbog at sa ulo may brain damage kaso mahirap talaga tibagin. Lalo pag may attitude adjustment. Gago! Kaya itong mongoloid, babagsakan ko ng bato na parang asteroid. Di lang branded nyo yung yayanig, pati cover court, walang pwedeng makapagbawal, tropa kayong kansilor. Pag nag-rhyme, pasok sa masa, mapapangangatong occupant, kaya sorry man, tanggal confident. Pag nag-compliment, pag si Shernan naging consia, lady consonant. Speaking of consonant, pangalan ko, walang vowels, puro consonant. Ganyan kaangas, ganyan astahan, sobrang angas, kaso kumukulubot yung rounds, parang bulok na ubas. Kalaban ko baliw at may saltik ng konti, ganyan yung porte niya, mas porte pa sa Rebi kong porte. Siya si Martre, ang endorser ng Pubu brand na Farrell. What a nice brand, tol. Di mo ba naisip kung gaano kakatanga? Puta, naisip mo pa yon? Imagine niyo yung mga gumigeng-geng ngayon, nakapubo at may hawak na mineral bottle, tapos gumagano. Hot boy, ganyan kakabarok. Tipong nalalasing sa iced tea. Ingatan mo yung ine-endorse mo ha, baka lumipat yan sa hype beat. Sino mga bilang suporta, bibili ko ng pubutol. Sino mga tropang magbubuko dyan, libre ko pamunas ng kariton. Hindi kita trip kalaban. Si Tito lang namimilit. Magpasalamat ka na lang, tol, kasi sa finals ka nasingit. Maswerte ka, ako kalaban mo. Di mo ba naisip na ako ang dahilan ko ba't sa branded walang ticket? Gago. Paldo na naman ang branded. Laki na naman ang kita mo. Request ko lang, Papa Benji, medium lang yung size ko. Yeah. At ikaw, OG ka ba talaga? Ganon ba, Martre? Pes ngayon ka makipag-angasang pwes. Bugbog ka, Martre. Nakilalang mongoloid sa pulo. Oo, ganon ka, Martre. Kaya nakakapagtaka paano ka naging OG na gangster. Ano? Di ko binali yung rhyme. Nagkusa yung linya ko. Pinakita ko lang na yung pagiging OG, hindi tugma sa'yo. Get on my face, mongi boy. Okay lang yun mo, Martre. Okay, so yung hindi ko binali yung rhyme. Hindi ko binali yung rhyme, nagkusa na yun, yung ganong scheme. Ilang beses na natin narinig yon sa mga battle MC sa flip top, especially sa flip top. Yung scheme naman na ginamit ni McCoy dito, o yung style na ginamit ni McCoy dito is kay K-Ram, no? So, ayun, nagsalamin siya. Tapos yung consequence, konsehal,
'di ba? Ano 'yun, scheme 'yun or line 'yun ni K-Ram laban niya kay Zaki, 'di ba? So ayun, medyo familiar rin sa akin. At ayun, same lang naman kung ano yung pinakita ni McCoy sa round 1, ayun din yung pinakita niya dito sa round 2. Yung punches counts, haymakers counts, ayun, nandoon, hindi yun nawala. Pero yung martyr kasi sa round 2 medyo umangat lang ng konti yun, pero still nakulangan talaga ako sa DN or sa mga patama or mga punches or haymakers na patama kay McCoy. Although sabi ko nga mas naging direkta si Martyr dito, pero hindi pa rin ganoon ka-DN Medyo kulang pa rin 'yon. Kaya bibigyan ko ng 8 puntos pa rin si Martyr sa round 2. So 16 points para kay Martyr. Kay McCoy same lang din. Inisip ko actually kung itatabla ko ba yung round 2, so medyo napatagal ako doon. Inisip ko kasi kung itatabla ko ba yung round 2 or ibibigay ko kay McCoy. Yun lang naman yung pinagpipilian ko. Pero dahil sa mas naging epektibo si McCoy dito, sabi ko nga sa inyo, i-disregard natin both crowds. Para sa akin mas naging mabigat, mas naging direkta si McCoy sa round 3. Yung mga patama niya kay Martyr, yung mga ratings niya is for Martyr talaga. And yung DN nandoon, although hindi ganoon ka DN yun, pero yung DN na hinahanap ko sa mga ganitong klaseng liga, sa mga ganitong klaseng battle MC nandoon. Kaya props kay McCoy doon sa performance, sa pagiging battle mode lamang si McCoy doon para sa akin. Dikit lang, sobrang dikit lang. Iilang haymakers lang yung nilamang ni McCoy dito sa rounds 1 and 2. So ayun, 9-8 pa rin to para sa akin, pero hindi pa naman uli ang lahat. Pwede pang mabaliktad ni Martyr to sa round 3. Pwede namang mag-choke si McCoy sa round 3. So depende kung anong klaseng round 3 ipapakita nila, pero so far lumalamang si McCoy dito sa first 2 rounds, 18-16 by 2 points. Okay, Martyr. Tugma sa'yo! Girama face, Mongi boy! Okay lang yun mo, Martyr. 3 Martyr, Mongoloid ka talaga. Mag-rhyming ka lang, ang dali-dali nun, putang ina ka. Ina mo. Wala ka, bubulagin mo lang yung tao. Mahilig ka lang magpatawa na parang si Sinyo. Pero lang gusto yung pagpapatawa, tangina mo. Yung rugby, dati pa yung kalais maglas ha, tangina, matagal na yung aklas. Wala na yan, tangina mo. Kaya kung patawarin mo sila, ako magre-reference ako. O yun! Kasi sabi mo, ikaw na rin nagsabing matalino ka, bakit nagpatawa ka? Akala ko ba puro reference ka na magaganda? Di ba, doon pa lang talo ka na. Oo nga. Huli nyo na to, pag may bumoto dito, tangina sadyang buladas. Kasi tangina durog ka na round 1, round 2, na parang ako si Aklas. Game, round 3 na. Yo! Aminado na ako'y... Yo, check! Aminado na ako'y mababaw. Pero mga rhyming ko, walang mali. Ikaw malalim nga sumulat, pero may mga linyan tumabingi. Kaya sa laban natin, malabo mo na akong matulak. Kasi sa sobrang talino mo, ay nasiraan ka ng utak. Nagmistulang estudyante na yung isip pumalya. Na sa sobrang katalinuhan mo, yun, naging bobo ka. Kasi ni-rhyming nyo, kinangina kasi ni-rhyming mo na naman yung sakin sa sakin. Tangina mo, Mongoloid, ang sarap mong sipain. Kaya M-Site, nagkamali ka ata sa bata mo. Ipalitulan lang dito si Casper, o kaya si Spero. Kasi pag nag-rhyming to, sadyang kaloka. Kaya mas mahusay pa sa'yo yung dalawa na Tacoma. O Casper, Spero, dalawa Tacoma. Casper, Spero, dalawa Tacoma. Siguro inyo nang nagets. Kasi gusto ko makalaban sa susunod, silang dalawa na yung next. Ganun, reference. Kaya silang dalawa na yung next. Kaya X, na to sa akin kasi tuluyan ka ng nabaon. Kung namotos mo sila dati, pues pulo ka sa akin ngayon. At kung si Cap Belsen tinalo mo, ay wala akong pake. Kasi sablay na mga rhyming mo, kaya ikaw ay tumabi. Sobrang hangin mo lang gago, kaya ulo lumaki. Kung gusto mo di maging bobo yung rhyming mo, ayusin mo kasi!
Ako pa ang nagbigay ng payo dito sa malagad ng tira. Ngayon ikaw ang mawawala sa sarili. Na parang nagka-amnesia ha. O, aminin mo na kasi. Tangina na sa rhyming nagkamali ka. Dahil nung laban nila ni Snag, panoorin nyo kasi nandun lahat ang ebidensya. Punyeta! Tangina kaya Bano, hindi nagpapabaya sa di nagpapabaya. Gago, Bano ka dun. Ano, hindi mo na bababalik yun. Pwede yun pag-aralan mo simula ngayon. Oh, paano yun? Kala ko ba matalino ka? Pero bakit yung di nagpapabaya sa di nagpapabaya, kinonekta mo? Di ba alam mo ba, ginagawa lang yan pag may beat na bro. Oh, huli ka na. Huli. Oh, panoorin nyo, laban niya lang Snag. Sinabi niya, di nagpapabaya sa di nagpapabaya ulit. Oh, ano? Huli ka na, kaya susunod mo na laban, magtampo ka na sa bigas, putang ina ka. Oh, ano? Yo! Kaya durog wasak, pero walang halong pandadamay. Ganyan magtrabaho ako, itang na malinis ang pagkatay. Para lang ako sensurhenyo na sa Baguio pa si nanay. At putang ina mo, syempre inulit ko kasi patay ka na. Time. Nawala si Martry doon. So sayang kasi syempre ina-expect natin yung pagbawi no ni Martry. So kaso anong nangyari, nawala siya totally. Ang dami niyang mga lines na naulit doon. And kitang-kita 'yun. Kitang-kita yung pagwala, no? Pagkawala ni Martry. Napansin na rin nila share na yun, naulit. So yun, nawala. Hindi na maintain ni Martry yung rounds 1 and 2 performance niya. So sa round 3 medyo lumagpak doon, nag-decline masyado yon. So kitang-kita yun. Wala na tayong ibang sasabihin doon. Bumaba yung level or power ni Martry sa round 3. So makoy tayo. Game. Irerebat lang ako, nakalimutan ko eh. Rat-atat. Ano yung kanta ba yun ni Willie? Boom rat-atat. Dagayon. Boom rat-atat-atat. Ang ina mo ka, tanga ka talaga. Dagayon, bet mo rat-atat. Kasamagot! Okay na. Talo ka na, nasagot ka pa. Okay, round 3. Seryoso na game? Game! Pinangalandakan mo kay Ojiwa na Mongoloid siya. Yun, pwede ba? Ang ina nito, walang respeto sa kuya niya. Seryoso ba? Sa'yo pa mismo nang galing? Dapat dito pinapalo ng bote. Baka nakakalimot ka, lamang ka lang sa kanya ng konti. At pansin ko lang, puro all goods sinatapat sa akin. Wala kay OG1, Boss Bars, Martry. God damn! Kala nyo ata sa psychiatrist ako kasi puro may tama sa utak pinapatreatment nyo sa akin. At may kanta sila magkakagrupo. Title, Dahil Sa'yo. 3 years ago, mayroon ng 43 views. Bali pang 44 ako. Bang! Bang! Ito'y mama sa pano! Dahil sa'yo, nasira lang yung araw ko, taragis. Kung gagawa kayo ng kanta, sarilihin nyo na lang, huwag nyo nang i-release. Detro ng puta. Ano yan, mga wanted sa barangay kasi mga snatcher sa gabi? Anong detron? Baka detron, mga pinalaya sa bahay kaya nasa kalye. Street children ka? Kaya pala laking streets. Mga geng-geng na nag-aabot ng sobre sa jeep. Ma'am sir, di po ako samantao, gugutom lang po. Baka meron po kayong barya dyan, pambili lang tinapay. Ho, the fuck, man? Tapos ang lakas mo manlait, ganyan itsura mo. Bago ka manlait, maligo ka muna, bro. Meron siyang linyang tumatak. Sabi niya, oh, nauubos na yung magagaling, kagaya ko. Magagaling? Kagaya mo? Tangina mo, rugby pa! Pero salute ito. Kasi di ka nabase sa estado ng tao bagkus para makabattle, bagkus nagka-chance pa. Kagaya ni Martry, tinanggap nyo. Dati pa rugby-rugby lang, ngayon bumabars na. At nahingi ka pa ng TF. Tangina na ito, demanding. Wala kang ang battle na dapat trending. Wala kang bars, wala kang jokes, wala kang multi, wala kang wordplay, wala kang itsura, wala kang jowa, wala kang tira. Tigil sa lahat, walang may gusto na magstay ka pa dito sa liga. Ano, masakit na? Martry, gising. Lakas. Walang bars, gusto ko lang Lakas katapat neto. sa ulo mo. Aralin mo muna ang battle rap. Magpahinga ka muna. Kasi hindi lahat para sa lahat to. At yung mga yan, hindi mo sila napapabilib. Pinagtitripan ka lang nila. Pinaplastic ka lang, Brad. Pero deep inside, tuwang-tuwa sila, nagmumukha kang tanga. Ano na, Martry Suson? Yung mga sinabi ko sa'yo. Lakas si Makoy. Magkus gawin mo, positibo yun. Kasi hindi lahat ng nakakaharap mo, tunay turing sa'yo. Kaya pag-isipan mo, Chong.
Tayo, walang Galing, malalaman tangina yan. mo, Koy. Walang battle. Ang lakas ni Makoy sa round 3, men. Ang ganda ng punto niya doon. Ang ganda ng mensahe niya doon. So, worst round ni Martry yung round 3, pero strongest round naman ni Makoy yung round 3. So, para sa akin, Makoy, yung round 3, bibigyan ko ng perfect yon. Para sa akin, nag-exceed si Makoy sa performance niya sa rounds 1 and 2. Malakas yung rounds 1 and 2 ni Makoy, pero nakukulangan ako doon. Pero pagdating sa round 3, na feel upon or na fulfill ni Makoy yung kagustuhan ko na makita or gusto kong performance niya sa battle na to. So, ayun, kay Makoy, yung battle na to para sa akin, especially round 3, strongest round talaga ni Makoy yun. Direkta, punto, ang bigat ng mga sinasabi niya doon sa pool at ugang-uga talaga si Martry para sa akin. So, ayun, 9, 9, 10, 28 points para kay Makoy. Tangina, solid yung round 3 kahit mismong yung round 3 lang eh. Para sa akin, enough na yung round 3 ni Makoy para matalo niya yung rounds 1 and 2 ni Martry. Yung round 3 naman ni Martry dahil nga may mga stutter, may choke. Feeling ko hindi na ganoon ka bigat yon. So, yun. Sa 10-6 para sa akin or pwedeng 10-7. Alam ko binigyan ko na ng score si Martry doon sa round 3 8 16. Ano ba binigay kong, may binigay ba akong score kay Mart? Alam ko may binigay na akong score, pero sige, rounds 1 and 2, 'di ba? 18-16 yon. Pero pagdating sa round 3, bibigyan ko na ang daming dapa, ang daming flaws ni Martry sa round 3, na ulit yung mga lines, may mga stutter. So bibigyan ko ng 6 points si Martry doon. So 16 plus 6, 22. Tama, 22. 16 plus 6, 22. Tapos, Makoy naman, may 18. Tapos, bibigyan ko ng 10 points sa round 3. So, 28. So, 28 to 22. All 3 rounds, Makoy, mas mabigat, mas klaro, mas punto, mas direkta. Makoy, all 3 rounds. Armageddon 3, Titulo 2023 Finals dito sa Branded Munoz QC Puno Magingay! Yeah! Maraming salamat sa Branded sa pagpapayaran ng venue palagi sa Hypebeat. Ito ng Horado, definitely 3-0 para kay Martry. Yeah! Ha? That's it. Pakinggan mo yung judge, pakinggan mo mga judge. Martry? Sige, judges tayo. Jody Pro, Roxy Music. Ganda ng laban, tangina, mind-blowing. Tapos yung round 1, ang lakas ni Martry doon, yung malnourished na cow. Tapos, ang lakas din niya, no? Kumbaga, binase ko na lang talaga sa punto, kada per round. Tapos yung round 3 sana, madadala sana niya yung ni Martry, yung hype ng comedy niya, kaso nga lang, naulit siya sa round 3. Kaya yung boto binigay ko kay Makoy. Uy! Yo, TV Pamboy, boto ko 2-1. Round 1 kay Makoy yun. Siyempre, round 2 kay Martry yun. Effective sa akin yung mga pinakita niya. Round 3 kay Makoy, Makoy, 2-1. Gagot to si Shernan. Binali niya. 3-0 daw Martry, pero kay Makoy pala talaga yung 3-0 na yun. Gago. Gary G, Mantra, Nakita naman yun eh. base sa punchline count, kay Martry pa rin yun. Wordplay, bars, lahat yun kay Martry. So all 3 rounds, Makoy. Sira ulo talaga tong mga to. So ayun na boto natin Makoy, and akala ko talaga 3-0 yon para sa para kay Martry, pero yun, ginago lang pala tayo ni Shernan doon. So ayun, lupit ni Shernan no. Yung pagiging basta intindi ni Shernan, kaya props kay Shernan. Sana makita ko si Shernan sa hindi, pupunta naman ako sa event ng Pulo sa March 16. So pupunta ako doon, makikita ko rin si Tito Shernan. Kaya props kay Tito Shernan, sana makapag usap kami about sa mga ganitong klaseng battle, no. So ayun, kasi nakakausap ko na si Lip, nakakausap ko na si Mzite, sila. Ayan, marami tayong nakakausap ng mga battle MC, sila Boss Rayan sa FRBL. Shoutout sa FRBL, shoutout sa Motus. So sana
si Tito Share na makausap din natin sa ganitong klaseng battle. So ayun, shoutout kay Mar3 and Boss Mar3, pasensya na pero kay Makoy talaga yung battle na yon. So nagulat ako na 3-0 in favor Mar3. So pinakinggan ko yung mga judges. So lagi naman natin sinasama yung mga judges, unless PSP yan kasi may mga background baka makapirate tayo sa yung pinaghirapan natin. So ayun, Makoy talaga to para sa akin. So ayun, Makoy, shoutout Mar3. So kita-kits tayo sa next na review mga kumag. Peace out.